So ito yung ating project ngayon, ang tawag nito, jelly helmet na matte blue. Napakaganda pa at bagong-bago. Pasensya na kayo, putol yung video at kinarap ko na lang kasi patayo yung kuha natin dyan. So para magkasa sa YouTube. So gagawin natin tong hydrographic. So sana panoorin nyo hanggang dulo. So, nali ako ng ibang part nito. Sulaan ko lang ulit. Sana pala, ang helmet ito ay sa ating tropa na mekaniko, no? Dinila niya sa atin para papalitan ng kulay, no? So, ako naman, inala ko sa kanya ang Hydro Dip na usong-usong ngayon. So, yun, after natin maliha, nag-apply na rin agad tayo ng primer. Pinatuyo natin maigi bago natin siya applyan, no? Panginan natin yung mga sulok, yung mga nabasan ng tubig para kumapit maigi ang ating na-apply na primer. So, ayan, after natin siya ito na yung overnight ma-apply, no? Nag-overnight, nagpatuyo ako kasi hindi ko naman ito. Hindi natin siya itutuloy. Binamadali Paliliyain lang to. Nagmamadali yung ating So, ipapakita ko na lang dito mamaya yung pagbuga nung black. Liliyain natin, hindi na natin papakita. Liliyain lang natin siya ng 400. Natin ang 400. At para maalis yung gaspang ng ating primer. So ayan, after natin siya maliha at hindi na natin siya naipakita sa video, in-apply na natin siya ng base color na black. So siguro ang in-apply ko dito ay 2 to 3 coats yan. O cover up lang natin yung primer at pumantay na yung ating color black. Okay na yun. So, yun, after natin siya maputiyo, proceed na kagad tayo sa ating pag-hydro dip. So, dito sa part na to, nilalatag na natin yung ating pattern na forged carbon. Yan. So, pipindot-pindutin lang natin, tutulak natin kapag may bubble siya. So, once na kumulubot siya at bumalik na siya sa dati niyang itsura, pwede na natin siya i-activate yan. Na-activate na natin siya sa part na to. Make sure lang na tama yung pag-activate natin. Medyo mahirap to pag-activate dito. Ako nahirapan nung nag-uumpisa pa lang ako. So kailangan ma-activate natin siya kasi pag hindi siya na-activate, masisira yung ating pag-hydro dip. Hindi siya masyadong kakapit. Pag nasobra naman, mawawasak yung ating film. So yun, dapat sakto lang. Yun yung ating medyo mahirap pag-aralan, no? Pero makukuha rin naman, tiyagaan lang. So, ayan, sa pag-hydro dip. Kalahati lang muna yung ginawa natin dito. Tapos, titapan natin yung kalahati. Saka naman yung kalahati natin nilulubog. So ayan, maayos naman, nakita nyo at maayos yung ating pattern at hindi siya na-stretch at wala tayong naging aberya. So ayan, kailangan natin naman siyang bandawan para maalis natin yung residue ng film. Kasi may residue yung ilalim niya, so ilalim ng ink yung nakalabas. Pag hindi natin yan nabanlaw maigi, hindi kakapit yung ating i-apply na top coat. Uhulas lang, dudulas, sisira. Banlawan natin maigi. So ayan, ina-apply na natin yung chameleon pigment niya na blue-purple. So, inalo lang natin sa clear. Yan. Manipis lang ang ipapatong natin dito. Hindi naman yung sobrang kapal na ano. Baka matabunan natin yung silver nung hydrographic, yung forged carbon. So, ayan. Nagba-apply lang tayo dyan ng manipis. So, isusunod na natin dito yung pagpo-full coat ng ating top coat clear na wala nang halong chameleon.
So ito yung part na ina-apply na natin yung pinaka puro clear niya. So bali second coat na to, hindi ko na napakita yung ating first coating at ganun din naman yung proseso para hindi na masyadong maba tong ating video. So ayan, pupuruhan lang natin, make sure lang natatamaan natin bawat lalo yung mga gilid. Yan, para maganda yung lapat at makintab. Hindi siya suha, yung balat suha kung tawagin, no? So bali ito na yung naging finish natin nung ito na yung na-assemble natin. Bali pati yung mga niya, singawan ng tawag nito. Yan, no? Daanan ng hangin ay na-hydrodip na rin natin. Yan. So sana nagustuhan nyo tong video na to. At kung meron kayong mga katanungan, comment nyo lang dyan sa baba. At huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang dito na lang po ang ating video at maraming salamat. God bless.